Itago niyo na lang ako sa pangalang Mario. 3 taon na akong security guard sa iba't ibang gusali dito sa Pasay. Pero noong ma-assign ako sa Manila Film Center, doon ko naranasan ang pinakang kakaibang gabi ng buhay ko. Noong una, natuwa pa ako sa assignment. Malapit lang sa Rojas Boulevard. Tahimik ang paligid at may kakaibang itsura ang gusali. Malaki, parang templo na gawa sa simento. Pero habang papalapit ako noong unang gabi ko, may kung anong bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Para bang hindi lang ako basta papasok sa trabaho, kundi may 3 pares ng matang nakatingin sa akin mula sa dilim. 7 ng gabi ang pasok ko. Nasa harap pa lang ako ng gusali. Pansin ko agad kung gaano ito katahimik. Wala halos dumadaan, maliban sa ilang jeep at taxi. Naka-duty rin ang isa pang guard, si Mang Ruben, na halos matagal nang nagtatrabaho roon. Baguhan ka, no? Huwag ka masyadong mag-ikot mag-isa mamayang hating gabi, sabi niya sabay kindat. Natawa lang ako. Iniisip na baka nananakot lang siya dahil bago ako. Pero habang umiikot ako sa paligid, napansin ko kung gaano kalawak ang bakuran. Ang daming madidilim na sulok. At yung gusali mismo, parang nilamon ng kadiliman. Ang mga poste ng ilaw sa labas, mahina, halos hindi sapat para liwanagan ang paligid. Bandang 10:00 ng gabi, nag-rounds ako sa likuran. Tahimik. Ang naririnig ko lang ay hampas ng hangin at huni ng kuliglig. Pero sa kalagitnaan ng katahimikan, bigla ako nakarinig ng tunog. Parang tunog ng martilyo. Paulit-ulit. Napahinto ako. Renovation ba to? May naiwan bang trabahador? Tanong ko sa sarili ko. Pero ayon sa briefing, matagal nang walang ginagawang construction sa loob. Nilapitan ko ang pader, idinikit ko ang tenga ko. Doon ko narinig, may hinang ungol, parang boses na galing sa ilalim. Tulungan mo kami. Napatigil ako. Nanindig ang balahibo ko. Umiling na lang ako at pilit tinawanan. Siguro guni-guni lang. Bago lang kasi ako rito. Pero kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, hindi maalis ang kaba. Bumalik ako sa guardhouse kung saan naroon si Mang Ruben umiinom ng kape. Hindi ko napigilan na itanong, "Boss, may naririnig ka bang kakaiba dito? Yung parang tunog ng tao o martilyo?" Tumingin lang siya sa akin. Seryoso ang muka. Narinig mo na rin pala. Masasanay ka rin. Huwag mo na lang pansinin." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Hindi lahat ng kwento dapat marinig ng baguhan. Pero kung gusto mo ng payo, kapag narinig mo ulit yon, huwag ka nang lumapit. At huwag mong banggitin na narinig mo sila. Hindi na ako nakasagot. Mas lalo lang akong kinabahan. Pinakaayaw kong oras ang 12:00. Tahimik ang buong lugar. At parang mas mabigat ang hangin kapag madaling araw na. Habang nag-iikot ako sa gilid ng gusali, napansin kong may ilaw sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag. Maliwanag, dilaw, parang mula sa kandila. Pero ayon kay Mang Ruben, matagal nang walang kuryente ang parting yon. Itinaas ko ang flashlight ko at doon ko nakita may aninong nakatayo sa bintana. Una, akala ko tao, baka may nakapasok. Pero nang ituto ko ng maigi, parang nakasuot ng helmet, construction helmet. Nakatingin lang siya sa akin, hindi gumagalaw. Kumurap ako sandali,
At pagbalik ng tingin ko, wala na. Hindi ko na alam kung paano ko tinapos ang shift ko ng gabing yun. Pero isa lang ang sigurado. Iba ang lugar na ito. Hindi siya normal. At kung may mga kaluluwa man na hindi nakalabas mula sa ilalim ng gusali, nandito pa rin sila. Nagbabantay. Matapos ang isang linggo, sanay na ang katawan ko sa tahimik na paligid. Pero hindi ang isip ko. Bawat ikot ko, naririnig ko pa rin ang mga mahihinang tunog mula sa gusali. Martilyo, kaluskos ng bakal, parang may gumagawa sa loob. Lagi kong iniisip, baka may mga pusakal na pumasok at doon nagtatago. Isang gabi, sinamahan ako ni Mang Ruben mag-rounds. Tahimik lang siya habang naglalakad kami. Dumaan kami sa may likod. Bigla siya huminto. "Huwag ka titingin sa bintana," bulong niya. Napakagatlabi ako, pero hindi ko nakontrol ang sarili ko. Sumilip ako. At doon, nakita ko 3 lalaking nakasuot ng construction helmet. Putik-putik ang katawan, nakasilip mula sa dilim ng bintana. Walang muka. Para bang tinabunan ng simento ang ulo nila. Mabilis kong ibinaling ang tingin ko, pero pakiramdam ko, nakatingin pa rin sila. Kinabukasan, ako mag-isa na naman ang naka-duty. 2:00 ng madaling araw. Nagpa siya akong pumasok sandali sa ground floor hallway ng gusali. Dati itong daanan papunta sa theater, pero ngayon, dilim at alikabok na lang ang naroon. Habang naglalakad ako, narinig ko yung langit-ngit ng mga bakal sa taas. Pero wala naman talagang tao. Ang flashlight ko biglang nag-flicker. At doon ko naramdaman, parang may malamig na hangin na dumampi sa akin. Huminto ako at sa gilid ng mata ko, may dumaan na tao. Mabilis, nakasuot ng construction gear. "Uy, sino yan?" Sigaw ko, pero imbis na sagot, ungol lang ang bumalik. "Aray, tulungan mo kami." Mabilis akong tumakbo palabas. Pero bago ako makalayo, may nakita akong gumagalaw sa may hagdan. May isang lalaking duguan, naka-hard hat, dahan-dahang umaakyat. Mabigat ang hakbang, parang basang-basa ang katawan sa simento. Pinailawan ko siya ng flashlight, pero imbis na gumaan ang loob ko, lalo lang akong nanlamig. Wala siyang mata. Yung mukha niya, parang tinakpan ng basang simento na natuyo. Tumingin siya sa akin kahit wala siyang mata at biglang nagsalita. "Hindi kami nakalabas." Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakatakbo. Para bang nag-freeze ako sa kinatatayuan ko. Unti-unti siyang lumapit, mabagal pero diretso sa akin. Bawat yapak niya sa sahig, ramdam kong dumadagongdong ang paligid. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya, biglang bumukas ang pinto sa likod ko. Si Mang Ruben, hinila niya ako palabas. "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang papasok mag-isa." Sigaw niya habang hinihila ako papalayo. Paglingon ko muli, wala na yung lalaki. Wala na rin yung mga ungol. Tanging echo na lang ng hakbang namin ang naririnig ko paglabas namin. Pagbalik namin sa guardhouse, nanginginig pa rin ako. "Boss, ano ba talagang meron dito?" Hindi lahat na ilabas nung bumagsak ang scaffolding. May mga katawan na nanatili sa simento. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Hindi sila matahimik. Kaya kapag nag-rounds ka, huwag mong pansinin, huwag mong tawagin. Kasi kapag pinansin mo, lalapit sila. Hindi na ako sumagot. Sa gabing yun, natutunan ko,
Hindi lang basta haunted ang gusali. Isa itong malaking puntod. Buwan ng Disyembre, 2 linggo bago magpasko. Maginaw ang simoy ng hangin pero mas malamig ang pakiramdam ko paglapit sa gusali. Parang alam na ng katawan ko na may masamang mangyayari. Si Mang Ruben, matagal nang naka-assign doon. Nagpaalam sa akin bago mag-umaga. Mario, ito na siguro ang huling sabay nating duty. Magre-retire na ako. Seryoso ang tono niya pero parang may tinatago. Nag-ikot ako mag-isa. Sa gilid ng gusali, ramdam kong mas mabigat kaysa dati ang paligid. Tahimik na tahimik pero biglang bumigat ang hangin. Narinig ko ulit yung tunog. Sunod ay mga ungol pero ngayon mas malinaw, mas marami. Tulungan mo kami. Hindi kami makalabas. Sakit, ang sakit. Parang daan-daan silang nag-iiyak at sabay-sabay na humihingi ng tulong. Pinilit kong tibayan ang loob ko at pumasok sa main hall. Nakalabas ang flashlight ko pero mahina na ang ilaw. Mag-flicker na naman. Habang papalapit ako sa gitna ng hall, nakita ko ang anino ng mga taong nakaluhod sa sahig. Mga construction worker, nakayuko, parang nagdadasal. Putik-putik ang katawan. May ilan na duguan. May ilan na nakabaon pa ang kalahati ng katawan sa sahig. Parang nakalubog sa simento. Bigla silang sabay-sabay na tumingin sa akin. Walang mata, walang muka. Simento ang takip. Sabay-sabay silang nagsalita. Samahan mo na kami dito. Naligas ako sa kinatatayuan ko. Isa-isang tumayo ang mga anino. Mabagal pero sabay-sabay na lumalapit. Sa bawat yapak nila, parang nagkakabitak-bitak ang sahig. Naramdaman kong nanginginig ang flashlight ko. At bago tuluyang mamatay ang ilaw, may isang lumapit sa harap ko. Isang malaking lalaki. May hawak na martilyo. Binulong niya sa tenga ko. Ikaw ang kapalit. Napasigaw ako at tumakbo. Hindi ko na alam kung saan ako dumadaan. Hallway, hagdan, pasilyo. Basta't ramdam ko na hinahabol ako ng daan-daan na yabag sa likod ko. Pagdating ko sa labas, bumukas bigla ang ilaw ng guardhouse. Doon ko nakita si Mang Ruben. Nakatayo, nakasindi ng kandila. Mario, dito ka! Sigaw niya. Paglapit ko sa kanya, biglang nawala lahat ng ingay. Tumigil ang mga yabag. Tahimik na ulit. Nanginginig akong umupo. Boss, ano yun? Halos pasigaw kong tanong. Hindi lahat ng kaluluwa dito nakalabas. May mga naiwan at may mga bagong gustong isama. Kaya sinabi ko sa iyo noon, huwag mong papansinin. Kasi kapag pinansin mo, makikita ka nila. At kapag nakita ka nila, hindi ka na nila titigilan. Kinabukasan, nag-resign ako. Hindi ko na hinintay na maulit ang gabing yon. Si Mang Ruben, hindi ko na siya muling nakita. May mga nagsabi sa akin na bigla raw siyang nawala matapos ang shift na yon. Hindi na bumalik. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Carla, taga Laguna. Mahilig akong manood ng mga kakaibang palabas. Kaya nangyayain ako ng kaibigan kong si Joyce na manood ng The Amazing Show sa Manila Film Center noong 2005. Pumayag agad ako. Sikat noon yung palabas na colorful costumes, comedy, sayawan at mga performance na parang tunay na artista. Pero kahit excited ako, may kaba akong nararamdaman nang una naming makita yung gusali.
Paglapit pa lang namin, may kakaibang bigat na sa paligid. Sobrang laki ng film center pero madilim ang paligid. Yung ilaw sa labas, parang pilit na lang sumisindi. Tumayo ako sandali bago pumasok. May pakiramdam ako na parang may mga matang nakatingin mula sa itaas na bintana. "Uy, tara, baka mahuli tayo sa show," tawag ni Joyce. Nagkibit balikat ako at pumasok. Sa loob, maliwanag naman, puno ng tao at maririnig mo ang tawanan at hiyawan. Sa una, parang normal lang ang lahat. Nagsimula na ang show. Magaganda ang mga costume, nakakaaliw ang sayaw. Natawa kami, napapapalakpak at pansamantalang nakalimutan ko yung kaba ko. Pero sa kalagitnaan ng ikalawang act, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng stage, sa pinakandulo, parang may nakatayong lalaki. Hindi siya kasama sa mga performer. Marumi ang suot, parang pawisan at putik-putik ang katawan. Naka-hard hat siya, nakatingin lang siya sa mga nanonood. Napatingin ako sa paligid, walang ibang nakapansin. Nakangiti pa rin siya sa mga tao, tawa ng tawa. Si Joyce, aliw na aliw. Ako lang ang nakakita. Habang tumatagal ang show, mas dumadami yung nakikita kong kakaibang anino. Sa likod ng mga performer, may dumaan na mga lalaking pawisan. May mga sugat at yung iba parang basang-basa sa semento. Pero ang pinakang matindi, biglang namatay ang ilaw sa loob. Sandali lang, pero sapat para marinig ko ang mga ungol. Tulungan niyo kami. Hindi kami nakalabas. Pagbalik ng ilaw, normal ulit. Nagpalakpakan ang lahat. Akala nila part ng palabas pero ako halos hindi makahinga sa kaba. Pagkatapos ng show, nagyaya si Joyce na magpa-picture sa labas. Nag-post kami, pero habang kinukunan niya ako, bigla siyang napatigil. Carla, huwag ka kikilos. Bakit? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamera. Sa likod mo, may nakatayo. Napalingon ako. Wala namang tao. Pero pagtingin ko sa kuha niya, nandun, isang lalaking putik-putik ang katawan. Nakatayo mismo sa likod ko. Nakayuko ang ulo. Pero kita mong parang puno ng simento ang muka. Habang nasa taxi kami pa uwi, hindi ako mapakali. Parang may mabigat sa likod ko. Parang may kasama kami sa upuan. Pagbaba ko sa bahay, nagmamadali akong naligo at nagdasal. Pero pagtingin ko sa salamin, may bakas ng putik sa balikat ko. Para bang may kamay na humawak. Kinabukasan, nilagnat ako. Sa panaginip ko, paulit-ulit kong naririnig ang mga boses. Hindi kami nakalabas. Samahan mo kami. Nagising akong pawisan, nanginginig. Mula noon, hindi na ako muling bumalik sa Manila Film Center. Pero hanggang ngayon, tuwing tumadaan ako sa Rojas Boulevard, hindi ko maiwasang tignan yung gusali. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.